Sa panawagang hustisya ay ibinahagi ni Lila Pilipina Executive Director Sharon Cabusao Silva na ang unang usapin para makamit ang hustisya sa mga lola na naging comfort women noong panahon ng World War II ay ang formal na public apology mula sa Japanese government. Kasi without yung apology na yon, hindi talaga magiging makabuluhan. Kahit na malaki pa yung amount na ibigay ng Japanese government, which they are unlikely naman na gagawin nila yon. Bilang Gabriela Women's Party List Representative naman ay binigyan diin ni Congresswoman Arlene Brosas na dapat bigyang pagpapahalaga sa kasaysayan ang nangyari sa nakaraan. Anya, importante na mapasama sa edukasyon ang sinapit ng comfort women para bigyang kamalayan ng publiko sa isyu na ito. Kaya't inihain ng kongresista ang dalawang House Bill na tutugon sa matagal na isyu na kinakaharap ng mga lola. Isa na rito ang House Bill bilang 8564 o ang Women Education Act na layong makilala ang karanasan at kabayanihan ng mga comfort women noong panahon ng Hapon. Nakasaad din dito na dapat na maisama ito sa talakayan ng araling panlipunan sa elementarya at sekundaryang paaralan nang sa gayon ay mabigyan ng pagkilala ang pagdurusa at sexual na pang-aalipin ng mga Hapon sa mga Pilipinong kababaihan noon. Ang ikalawang inihain naman ay ang House Bill 8859 o ang pagdedeklara bilang National Day for Comfort Women ang ika-14 ng Agosto. Kaya po yung House Bill, it's not only a House Bill, it's not just a paper. Ang gusto po natin talaga, ma-educate yung mga tao dito sa legislation na ito. And it is sitting in the Congress, hindi nagkakaroon ng pagtalakay. Pagbabahagi ni Civic Leader Teresita Angsi na buo ang Flowers for Lolas campaign mula noong palihim na inalis umano ng gobyerno ang statwa ng Comfort Women noong 2018 sa Rojas Boulevard. Sabi ni noon DFA Secretary nung tinanggal yung statwa na yan, sabi niya, tapos na yan, 1945 pa binigay ang reparations. Sabi ko, sinasayang na yung mga intelligence fund ninyo, wala kayong intelligence kahit katiting, no? Kaya't patuloy ang panawagan nito sa publiko na suportahan ang kampanya para makamit ang hustisya na hanggang ngayon ay hindi pa rin umano nabibigay ng gobyerno. The youngest now is 93. Isa-isa na silang nalalagas pero wala pang justice na ibinibigay ang ating pamahalaan sa kanila. We can always forgive, but we should not forget history. Ibinahagi naman ni Attorney Virginia Laksa Suarez na isinaad ng United Nations Convention on Elimination of Discrimination Against Women na mali ang gobyerno sa hindi pag-asikaso sa kaso ng comfort women at sa hindi pagkilala nito sa mga libro o kasaysayan. 81 taon na mula nung atakihin ng bansang Hapon ang Mapaniki. Mula nung pagsamantalahan ang napakaraming kabataan doon, mula nung pagpapatayin ang mga hukbalahap doon. 81 taon pero hanggang ngayon, 'di ba, sumisigaw pa rin ang katarungan ang Malaya Lolas. Ang resolusyon naman ng UN hinggil dito ay dapat na maging parte ng kurikulum o kasaysayan ng Pilipinas ang historya ng comfort women kung saan dapat nagawin ding museo ang Bahay na Pula. Ngunit dismayadong binanggit ni Suarez na hanggang ngayon ay wala pa rin tugon o aksyon ang gobyerno ukol dito. Bagamat nagkaroon ng Senate Committee hearing dito, sana naman bilisan ng gobyerno dahil mula sa 78 miyembro ng Malaya Lolas, 18 na lang sila. Kakaunti na lamang ang ating mga lola. Baka talagang mamatay na ang ating mga lola ni hindi man lamang makita ang hustisya. We always say, history repeats itself. History repeats itself only when we forget the history. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.